Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Nako, feeling ko maraming magbibigay ng kanilang mga input sa comment section sa topic natin na ito. Hindi naman to pressing matter, no? This is just to give us an idea kung paano ang sistema ng immigration noong namamahala ang Conservative Party. Alam niyo naman, ngayon po kasi mga liberal ang nakaupo. Okay, yun lang ang gusto kong malaman. Ako, I'm very curious personally how it was back then, paano yung sistema noon. Yeah, and how things basically were different when they were in office. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Attorney Jake Aguilar ng JCA Law Office. Let me put his email down there. Ayan po, if you want to book a consult with him, dyan niyo po siya i-email. Nandito ka na sa Canada noon, no? When they were in office. Yes. Tama. Tama. That was in, teka, syempre, ni-research ko, baka magkamali ako ng date. They were last in office 2006 to 2015. Okay, so you had a glimpse of exactly how the system was before. Ano yung biggest difference? Kung ikaw tatanong. Yung tatanungin. naalala ko nun, so yung major is, ito napag-usapan din natin one time, yung nag-switch nga from yung simpleng kailangan mo lang ma-meet yung 67 points out of 100 to meron ng express entry, yan, or bagong system. Sinole ba? Yung mga application na hindi pa naman nabubuksan. Kaya sabi parang para sa kanila, hindi pa naman na-open yan eh. Although nasa bodega lang. Okay. So that's Harper, ano na yan, conservative administration na yon. So sinole. So di ba, sakit sa loob na. Hintay 3 years, 5 years, ganyan. Kasi sosoli lang. Tapos sabihin, mag-apply ka ulit under the new system na mas mahirap na. Kasi nga, kaya swerte lang din kami nun. Once na ma-meet mo yung 67, which is madali lang sana kasi alam mo naman kung ano yung nagbibigay ng points di ba? Tapos kaya mo naman i-calculate yun on your own Once na na-meet mo na ngayon, submit ka na application, pag tinanggap nila yung application mo, more or less alam mo na magiging PR ka, parang yan. So kumbaga may certainty Merong pero after nun, yun na, naging uncertain. Even alam mo na-meet mo yung points, hindi mo alam yung competition mo kasi may competition pa sa express entry, di ba? May ranking, ganyan. So, yun muna, yun yung major nun. And then, nung nandito na ako nun, dumating kami kasi 2012. And, ang alam ko lang doon, yung hinabaan yung mga requirements sa citizenship. From 3 years, ginawang 4 years yung residency requirement. Pero, binalik din nila nung kay Trudeau na. So, na-avail na namin yun. Nung kay Trudeau, ginawang 3 years ulit. So, kumbaga sa liberal na. So, from conservative, 4 years, kay Trudeau, binalik sa 3 years. And then, ang alam ko din na isa pa, na policies, yung dependent mo, under sa conservative noon, ginawa hanggang 18 lang. Kumbaga, hanggang ano lang talaga, adult. Oo, pwede mo lang i-sponsor sila until 18. Ngayon, ano na? 21? 21, yeah. Below 22. So, 21, binalik din nila sa ganun. Dati na yun actually. Nung under ng conservative, ginawa ng 18. So, iniklian nila yung parang window na pwede mong isama yung dependent mo. Under sa liberal, tinaasan ulit nila sa up to 21. And I can give a few more examples na tulad nga nung mga TFW, Temporary Foreign Worker Program, gusto nila i-scrap na talaga, totally, zero, wala na. Ngayon, gusto nila i-scrap, right? Recently, ito yung medyo recent. Pero yung liberales, wag naman, we will overhaul, we will look into it, pero wag natin i-scrap. And then, ano pa ba? Yung napag-usapan natin, Bill C-3. By the way, marami tayong, I think kailangan natin ng panibagong follow up lang. Kasi meron natatanggap ako na parang may mali yung intindi nila. So baka... all right. Sige. We will. Siguro next na natin. Sige, record. Pero sa Bill C-3 niyan, si conservative, gusto nga nila na dapat may condition din
yung magiging citizen nga, yung mga Lost Canadians na napag-usapan natin, bago gawing Canadian, may condition din, kumbaga, sabi nila, dapat merong substantial connection Mhm. before natin silang gawing citizen. Which yung sa Liberal Party, ayaw nila ng condition. So, lahat, pasok na, parang gano'n. Oo. Dun sa... Pero mayroon pa rin yatang requirement for you to be a resident here. Hindi yung Ngayon, yung ipapanganak from this day. Kahapon lang pala yun, ano? Ano pala yun? It took Or effect 2 days, yesterday. 2 days No? ago. 2 days ago. Oh, 2 okay. days ago, naging effective siya. So from that day, yung ipapanganak from that day, yun yung may condition na. Pero yung Yeah. pinanganak before that, walang condition. Yan, that's right. That's right. Okay. So, okay. So yun yun. And then, yeah, in general, sabihin natin na yung pangalan ng mga parties medyo nag-aakma sa Oo. policy ng immigration. So yung conservative, medyo conservative din sa immigration. Yung liberal, medyo liberal din nga. Oo. And ano pa ba yung ano doon? Both parties naman, as far as I know, they understand na yung Canada kailangan ng immigration. Mhm. Both of them recognize that. Pero mas open lang, mas gusto ng liberal, sabi mas marami at saka mas mabilis. Yan lang naman. Oo. Okay. Now, ang gusto ko marinig din, Jake, yung panahon mo nung Yeah. wala pang express entry. Kumbaga isa ka na Yeah. dun sa huling batch kasi before the Totoo. express Right. entry program was launched. And guys, I'll just give you a little trivia, no? Nabanggit din ni Jay kanina yung TFW program. Ngayon nananawagan yung conservatives to scrap the program. Yeah, Diba? exactly. Now end it. Pero dun sa little research ko, no, the TFW program was initially established 1970s pa daw talaga. Yung unang form niya. Okay, Yeah. yung unang form niya. But it was during the time of the conservatives when it became to its current, kumbaga very similar na sa current form ng TFW Yeah. program that we see today. Yeah. Na naging parang employer-driven na. Diyan na pumapasok yung kailangan nila ng TFW na limited ang kontrata to meet shortages in the labor market. Yeah, pero yet, tandaan nyo sila yung naggawa ng medyo ganito ng sistema and yet right now, they want it totally scrapped. But I guess it's because of the volume naman of people that has come in. Hindi daw na-implement ng tama ba? Yeah. As I mentioned before, yung idea ng TFW, napakaganda nun eh. Kumbaga, kung walang PR or citizen, edi mag-hire ka ng foreign national, di ba? Kung wala, napakaganda. Pero yung implementation nun, yun yung problematic kasi nga, nafe-fake daw. Sasabihin niya, kailangan ko ng trabahador, kaya mag-hire ako ng foreign worker. Ang totoo nun, wala naman talaga. Hindi naman talaga yung kailangan. Gusto niya lang mag-sponsor nga ng kung sino man gusto niya. So, yun ang issue. But anyway, it's more on implementation, not the policy itself. I have a question about that. Would you say na mas magaling sa enforcement nung panahon ng conservatives? Kasi nga, kahit naman yung mga liberal ngayon, hindi naman nila dinideny na maraming kalokohan na nangyari under their watch. Totoo din. What do you think? I'm not sure about that. Siguro mas strict nga din sila. Kasi strict naman din sila sa immigration policy in the first place. So, they can be more strict sa implementation then. And yes, I can say siguro, I mean, this is again my opinion, na yung government natin ngayon na liberal, sa implementation mismo, hindi sila nga din ganun ka-strict. I can give you one concrete example of that. Yung mga sa sponsorship na lang, ang sabi kasi, bago ka maging PR, dapat supposedly wala kang violation any violation ng immigration rules or law. Pero, ang alam ko, yung walang status na pangasawa, pwede pa rin i-sponsor kahit na walang status. Nag-violate na siya. Violation na yun walang status, di ba? Pero, okay lang, parang sige na nga. Kasi total, family reunification naman yan. Okay na din. Dati hindi yun po pwede, hindi yun papasa? Even now, hindi siya, hindi lang ini-implement.
Gano'n. Okay, alright. Even now, yun ang rule, yun ang policy. So, kumbaga nga, if government will be strict about it, pwedeng ma-deny yung mga ganong klaseng application. So, siyempre, as ano rin, the executive branch, di ba? They have a lot of leeway or Mhm. discretion nga. Pero the rules itself is just there. Yeah. So kung gusto nila maging strict talaga, they can. It's just that hindi nga sila ganun ka-strict. Mhm. And Oh. siguro nga din, kaya din sila na criticize kasi nga din, because of, for that reason na masyadong liberal, masyadong hindi strict. Mm. Pero kasi, yun din naman ang parang naging ng Liberal Party ever since. Yun yung platform nila na ang Canada, kailangan natin maraming tao dito. Maliit pa ang population natin, parang ganun. We need this, parang ganun. We need this. So, we have to do it, parang ganun. Yeah. If I may nga din, pinagandaan ko to, Ina, di ba? Go. Sige, A little bit of history kasi maganda din na malaman natin ng konti saan ba ito nanggaling para may konti tayong tawag doon understanding about what's going on now. So, yung immigration per se as a tool, nag-start yan after World War II. So, matagal na. Yung parang lolo natin siguro, mga yung father. So, from that time, na-realize ng Canada na hindi enough na baby lang. No? Di ba? Magkaroon lang tayo ng baby. Para baby natin, hindi enough. Kailangan natin ng immigrants. So, working na, ganon, able to work. Talagang from other countries, dalhin natin, hikayatin natin sila. Parang gano'n. Nung una, ang gusto lang ng government is yung mga taga-Europe kasi doon sila galing di ba? Immigrants dito sa Canada mostly from Europe, mga French nga, tsaka iba pang tao from mainland Europe. Nung una ganon. Pero at some point, na-realize na hindi to enough. Hindi to enough at saka parang hindi rin maganda for like our nation na masyado tayong selective. At some point, sabi nila, sige, ito na lang yung criteria. Yun na yung system ngayon, supposedly. Yung checkin mo lang yung English mo. Points system. Yeah, point system, education, anong age mo. Para bang, walang bias nga. It doesn't matter saan ka galing. Doon nag-start yung, natin ngayon, yung multiculturalism natin na meron tayo ngayon. Liberal Party yon at that time. Yung Pearson Airport, di ba? It's named after yung Prime Minister at that time, si Lester Pearson. Liberal siya. And then yung father ni Prime Minister Trudeau, si Pierre Trudeau, na sumunod, liberal din yon. So anyway, doon na buo yung ganong mga policy. And then ang platform ng liberal is not just yung higher levels, pero hindi lang purely economic. Kumbaga, kaya nga mayroong refugee at saka yung mga humanitarian family reunification. So, yung family reunification is part of our nation building. Hindi pwedeng puro economic lang. Malaking part ang economic pero andyan pa rin yung humanitarian nga at saka yung refugee at saka yung especially yung yung family sponsorship, critical part 'yon. Unlike sabihin natin sa conservative, more on ang focus ng conservative, lesser volume, lesser yung dami, plus more on economic. Alright. Economic ang focus. Kumbaga, sige, bigyan ka namin ng PR or bigyan namin citizen eventually. Show me what you can do or show me what you can give. Hindi yung mga family sponsors. Family sponsorship, hindi kailangan yun Okay. So, importante lang is asawa ka, anak ka, okay na. Sige, pasok ka. We don't care kung kaya mo ba magtrabaho o hindi. Parang gano'n. So, yun I would say main differences ng dalawang parties. For sure, may mga supporters ang conservative. Marami din, in fact. Nako dito marami sa comment section ko. Like yung latest election, muntik na mag-switch ng party yung government from liberal to conservative kasi dumami rin talaga yung nakakakita na nga or nagreklamo kasi nga after COVID nga talagang medyo bagsak ang ekonomiya ng Canada at marami na rin talagang walang trabaho, taas ang unemployment. So dumami yung botante para doon kasi nga sinisisi ang
liberal kasi yan. Kayo may kasalanan, di ba? Ang dami yung pinapasok, ang dami yung estudyante pinapasok dito. Tingnan mo, from like, yung temporary residence, from 1 million, naging 3 million in a span of like 15 years. Tingnan nyo, kayo may kasalanan. Muntik na sila matalo nun. So, yun ang nangyayari sa ngayon. Okay. Yan meron tayong a little bit of history. But you're right, I think dun sa mga nabasa ko din, talagang economic immigrants ang gusto ng conservatives. Yes, economic. So, which brings me back dun sa time mo. Okay, wala pang express entry. Many times in my comment section, may mga nagsasabi na, naku, nung panahon namin, which, was in the early 2000 din, mga ganyan, mas mahirap yung screening process. Nagrereklamo ngayon yung mga tao na sa backlog, pero nung panahon namin na landed immigrants sila, dumating dito, we also waited for several years. Tapos, matindi rin daw yung screening process. Maybe you can share with us how the system was before. Definitely matindi rin yung screening process. Mahigpit din sila, binubusisi din nila. Nagtataka nga ako noon, bakit ganun kahaba yung kami din, ilang years, imaginein mo na lang, nag-submit ako, naalala ko pa talaga yon. Ako mismo kasi naghulog ng application ko doon sa embassy sa Makati, around 2004. Yun, baka nga itong around this time, December, if I'm not Wait, 2004, tas 2012 ka dumating dito? Yes, exactly. Nakatungtong kami dito ng July na. Hindi na naman kasi, nung una, parang hindi rin naman na, especially nung medyo na-approve na siya or andyan na. Parang hindi na rin kami, kasi tagal na rin ang hinintay namin di ba? Yung una parang, you can imagine me na every now and then, titingnan ko yung status online, may ganun na noon Laging in process, hindi nagbabago for like 3 years, 5 years. Grabe, no? Iisipin mo, baka nakalimutan file ko. I know. So ganun siya noon, ang haba ng paghintay. Inisip ko nga, ano ba yung chine-check nila dito? Age. Madali lang naman, nasa birth certificate naman yun, mga ganun. Tapos, yung trabaho ko, siguro madali lang naman nila i-check yun. Yung English ko, nag-IELTS naman ako, madali naman nilang i-check yun. So, kumbaga, why does it have to take this long? Parang ganun. So, but anyway, yun nga, kasi nga may pit sila sa screening. Yun nga. Okay, meron ka bang ma-share why you are saying that they were extra strict sa screening? Ano ba yun? Nung nag-umpisa nang gumalaw yung application mo, multiple calls? What were they asking you about? Interview? Paano ba siya? Wala namang interview in our case. Wala namang interview. Pero siguro nga, verify nila talaga ng husto. Plus, sa mga criminal, yung verification, wala ba tong, siguro inisip na, wala ba tong mga association sa mga criminal groups, mga ganun. I don't know exactly, pero you can imagine din kasi tatagal. Pasok ka as a permanent resident Yeah. Permanent resident, you have almost all the rights of a citizen You can stay in Canada like indefinitely, forever if you want. Tapos, hindi lang yon, in about 3 years na nag-stay ka sa Canada, pwede ka na mag-apply ng citizenship. So, ang bilis na lang nun. So I can imagine din kung bakit sila ganun kahigpit. Siyempre, gusto nila yung eventual na magiging PR o citizen is yung tao na gusto nila, yung matino na hindi sila bibigyan ng problema, parang gano'n, di ba? So, yun lang naman siguro yun. At that time ba, kunyari landed immigrant ka, were you free to decide what province ka mapupunta? Yeah, definitely. You were? Yeah, definitely. Okay. PR. Kumbaga, kasama yan sa, I think, constitutional yun, nasa constitution, na pag PR ka, you can, you have the right to go to any work or live in any province in Canada except Quebec. Yun lang medyo special. Quebec. Syempre kasi iba na kasi ngayon if you go through the provincial nomination program. Iba yun. Iba na ngayon. Magandang discussion dyan. In fact, kahit na-nominated ka, kung tutuusin, you're still free. Kasi kung PR ka, you're still free. It's just that malamang magreklamo si province na nag-nominate sa'yo kasi the very purpose na ni-nominate ka ng province is ang expectation nila
sa ano ka, doon ka sa province na yon maninirahan. Kaya ka nga Yeah. ninominate eh. And that's the main reason din main purpose din nung nomination program itself. Tapos, hindi mo naman pala gagawin. So, medyo nagko-conflict yon. May Hindi debate tungkol dyan eh, may kung debate pwede pa talaga o hindi. debatable talaga siya. Malalaman lang natin yung pinakasagot kung meron ng kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema. Not the Supreme Court, pero meron na akong episode, nakalimutan ko na a while back. A federal court decision sa isang SINP application na parang ni-revoke yung kanyang PR dahil umalis siya. Parang ganun eh. But again, hindi naman yan mangyayari every time, guys. Ha? Kaya yun, na-appeal. Hindi yun ang hindi ko alam. Pero yung pwede rin kasi na depende kasi din yan. Ito parang sa sponsorship din I don't know kung na-discuss natin dati. Kung yung tao na yon wala naman talaga siyang balak na maninirahan dun sa province na yon. Parang niloko niya si province, di ba? Na titira ako dito, sponsoran niya ako, gawin niyo akong PR, dito ako titira. Tapos nung naging PR siya, bigla siyang umalis, di ba? So parang fraud yun. Ibang usapan yon. So parang fraud na yun nga, kung alam lang ni province, di sana hindi ka ni-nominate. So may halong fraud yon. So pwede ngang matanggal siya. Hindi matanggal yung pagkape. Pero kung hindi naman, wala namang fraud, let's say na walang checkbox dun sa ano mo. Hindi naman talaga, sige, magtatrabaho ko dito sa province na nag-nominate. Yeah, gusto ko naman talaga dito. And then later on, na parang, kaso wala akong trabaho, parang biglang nawala yung demand for my job. Tapos, doon pala sa kabilang province, nandun pala yung job na para sa akin. So, lumipat siya. Yun, pwede pa. That's valid. Oo naman. Valid kasi, by need. May need siya na lumipat. Hindi, gusto niya naman talaga nung una, kaya lang, alangan naman doon siya kahit wala siyang trabaho doon. So, in that case, pwede. So, subtle changes doon sa facts, pero yun nga, case-to-case basis. Pero, yun ang situation ngayon din talaga. Pag PR ka, supposedly, you can go anywhere. Yes. Okay. Basta alam ko nasa Charter of Rights yan, okay? Exactly, nasa Charter of Rights. Pero, pagka nga may fraud, ibang usapan na din yun. Yan. Oo. Okay, ito pala, no? Kailangan ko to itanong. Yung, nabanggit mo na to kanina, yung childcare benefits ba? Did you... Hindi pa. Not yet? Okay. Curious ako sa pagkakaiba ng social assistance given to people. Ayan. Not necessarily naman immigrants, pero it's an issue amongst the, immigrant community, I know. Sa mga kababayan natin, nakakarinig ako ng, nako, dapat liberal daw kasi kapag manalo ang conservative, baka raw itigil ang childcare benefit na, one of the things that attract people here, 'di ba? Pero guys, tandaan ninyo, nababawasan din ang childcare the more your income, goes up. Okay? Anyway, ano ba yung difference sa social assistance if you can recall any? Sa social assistance nung both parties, liberal? Oo. Mas generous ba ang mga liberal compared sa conservatives or dinadaan ba kasi nila sa lower taxes? May ganun pa di ba? Oo nga So, noon? Hindi ko alam yan kasi hindi ako yung nakakatanggap ng child tax benefit. Pero anyway, mukhang parehas naman silang okay doon. Yun lang sabihin lang natin na si conservative, more on parang siya, gusto niya yung transactional ba na we will give you something pero you give us something back. So parang yung economic, sa immigration ba, more on economic yung basis. So they can give you something pero we need to know kung ikaw din ba may nabibigay ka rin ba sa amin. So more on transactional. Unlike si liberal, tinitingnan niya na yung nation nga, hindi naman puro economic lang dapat yon. Meron din human factors na tinatawag. Hindi mabubuo ang isang bayan kung walang community at yung community kung wala yung pamilya. Hindi pwedeng puro single na kumaga yung trabahador lang nandito pero yung pamilya niya nasa abroad. Hindi pwedeng ganoon. Parang ang gusto ng liberal is sama-sama tayo dito bilang isang buong pamilya. Kaya nga family reunification. Kasi nakakapag-inspire din yon dun sa
taong nagtatrabaho na magtrabaho pa. Mas Mhm. sinisipag siya kasi kasama niya yung pamilya niya, unlike na kung siya lang mag-isa dito. And it can cause a lot of problems, as we know na nangyayari yun sa atin din mga pamilyang sa Pilipinas, 'di ba, na it can cause a lot of problems. So ganun ang thinking nila, that's the way they view it, magkaiba lang din. Kung Oo. titingnan mo may sense naman din yung country conservative kasi nga yun parang very transactional. We will make you PR, pero let's see what you can do. Ano ba yung kaya mong ibigay sa kanila? Parang gano'n. Pero Yeah. si liberal is beyond that, more than that. May economic reasons din, pero there's something more, especially Mhm. with regards din sa family nga. So ganun din with regards sa mga social assistance. Oh, Siguro, I'm not very sure kasi nga hindi ko siya nasundan din masyado. hindi ka nakaramdam. Hindi ako nakakaramdam, wala ang dumarating sa'kin, eh. Okay, eto last na lang, okay. Nung yung naabutan mong time ng conservatives, meron din bang mga malalakas na anti-immigration sentiments at that time? Were there complaints about, Wala naman. yung pag-manage ng bilang, dun tayo sa bilang, At ng that time pinapapasok? wala Wala. actually. Ngayon lang talaga. Kaya naging malaking issue yan ngayon, this year, 2025. Actually, even before that, 2024, naging issue na. Mhm. Pero ngayon nag-materialize yun, eh. Ngayon nagbawas, di ba? Ngayon Yeah. nagbawas at ngayon naghigpit. Ayan pa yung isa na pwede kong idagdag. Dati nga, kung pupunta dito yung estudyante or yung worker, talagang siya lang, 'di ba? Yung asawa Oo. niya at mga pamilya niya, hindi yun makakapunta dito. Kumbaga gano'n talaga. Pero nung under nga itong current government natin, pinayagan na. So kahit Mhm. estudyante ka, kung kaya mo naman sustentuhan sarili mo, sama mo yung asawa mo. Bigyan pa natin ng trabaho, parang gano'n. Oo. Open work Pero permit, nagbago na rin ngayon, bago na limitado rin. na lang, Exactly, kasi nga Oo. maraming nag-o-oppose at saka yung opposition naman na yun nga merong laman din, eh. May Mhm. laman, mataas ang unemployment, especially dun sa mga fresh grads natin dito. So, may laman and then muntik na ngang mag-materialize, muntik na matalo ang liberal nung nag-election. Mhm, So, hindi mhm. lang nagkaroon ng tariff war, trade war na ganyan. Ang prediction nun magiging conservative na ulit. So, alam ng liberal yon. So, hindi nila pwedeng hindi pansinin Yeah. yung yung hinaing ng mga conservative or ng other party. Kasi Oo. nakasalalay doon ang ano nila, ang tenure nila dito sa government. Yes, okay. Now sa viewers natin, I'm sure meron kayong mashi-share na mga inputs din ninyo, yung mga dumating a while back, okay? Naka-experience, nakita firsthand kung paano mag-manage ng, immigration yung, conservative, party when they were in office before. Put your experiences or your stories down there in the in the comment section para ayan, maka-share tayo ng, information sa iba. Thank you so much! Salamat din. Jake Aguilar, again ang JCA Law Office. They are based in Toronto. Yan po ang kanyang email sa baba if you wanna get in touch with him. We will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Thank you guys. Bye!